Amen. Magandang umaga po sa mga isa. Good morning. Amen. So it's a wonderful day that God has given us. At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat sa iba po, alam ko maraming diwang, buhay na daw ang Panginoon Diyos. But for us, ang ating pong Panginoon Diyos ay buhay na buhay. Amen. And this is our opportunity to give God all the glory that He deserves. Salamat po sa ating pong mga pre-program music. At salamat po sa ating pong Panginoon Diyos for giving us this wonderful day. Magandang umaga po sa lahat ng mga bisita natin, first timer. Kami po'y nagagalak na kasama namin kayo. Maging sa lahat ng ating pong mga kapatiran na nasa online ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Amen. And this time po, ayayahan ko na po ang bawat santo mayo. Tayo po'y dadako na po sa ating pong manawagan sa pagsamba. Sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talata 1, ating pong basahin na may pag-unawa ng sabay-sabay. All together, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayong lahat. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya ay aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. Seeing there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. For our scripture reading, we will be reading from 2 Corinthians chapter 10, verse 11 to 18. Sundan na lamang po ng inyong pong mga paningin. Let such an one think this, that such as we will, such are in word by letters when we were absent, such will we be also indeed when we are present. For we dare not make ourselves of the number or compare ourselves with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. But we will also not boast of things without our measure, but according to the measure of the rule which God hath distributed to us, a measure to reach even unto you. For we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reach not unto you, for we are come as far as to you also in preaching the gospel of Christ, not boasting of things without our measure, that is, of other men's labors, but having hope when your faith is increased,
that we shall be enlarged by you according to our rule abundantly, to preach the gospel in the regions beyond you, and not to boast in another man's line of things made ready to our hand. But he that glorieth, let him glory in the Lord. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commended. Purihin po ang Panginoon sa pagbasa ng kanya pong salita. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, again for this morning, O God. We thank you, Father, for a very great day, O Lord, that we have the privilege to honor and glorify your name, O God, aming Ama. We ask, Father, forgiveness sa lahat po ng amin pong mga pagkukulang, sa lahat po ng amin pong mga pagkakamali, O God. Linisin niyo nga po, O Diyos, ang amin pong mga puso nang sa gayon, sa amin pong paglilingkod, aming Amang Banal, masumpungan po ninyong maayos ang amin pong mga puso at kami matapat na naglilingkod at nagpupuri, Panginoon, sa inyong pong pangalan. We thank you, Father, for the work that you have entrusted in us, Lord, aming Ama. And we thank you for everyone that's presented here today, O God. Kaugnayin at kausapin niyo lamang po ang bawat puso, O God, na nawa sa amin pong mapapakinggan, sa amin pong mapag-aaralan, O God, aming Ama, ay maturuan po kami, maituwid po ang amin pong mga puso, at magabayan po kami, Panginoon, sa amin pong mga pagpipili, O God, aming Ama. We thank you, Lord, for the life of our Bishop, O God. Salamat po sa patuloy na pagsustain ng kanya pong buhay, O Lord, at dalangin po na patuloy niyo lamang po siyang bigyan ng wisdom, Lord, as he continue the work that you have entrusted in him, O God. At gayon din naman pagpalain ang kanya pong pamilya, Panginoon. We thank you, Lord, for the life of PNG, Panginoon. Salamat sa buhay niya na patuloy na ipinapagamit, Panginoon, sa ministeryo, O God. Patuloy niyo lamang pong pagpalain ang kanyang pong buhay at gayon din naman ang nalalapit na wedding nila, Panginoon, ni Ma'am Jessica, O God. We pray that you continue to give provisions, O God, aming Ama, and that you'll bless them, O Lord, aming Amang Banal. We continue, Lord, to thank you for the work today, O God. Salamat po sa choir, salamat po sa buhay ng orchestra, gayon din naman ng multimedia, O God. We pray that as we serve you with a grateful heart, O God, aming Ama. At samahan niyo lamang po kaming makapaglingkod sa pinakamataas na Diyos ng amin pong mga buhay. We celebrate your goodness, your grace, and your love, O Father. Be on our midst today, O God, as we honor and give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Blessed morning po sa ating lahat. Please say amen kung tayo po'y handa na umawit para sa ating Panginoon. Amen. For our first song, ating pong awitin, He Lives. Let's praise and worship the Lord through singing ating awitin. Sama-sama po tayo. Let us sing He Lives. First verse. Ready now, sing. I serve a risen Savior. He's in the world today. Amen. I know that He is living. Whatever man may say, I see His hand of mercy. I hear His voice of cheer. And just the time I need Him, He's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Verse 2, all ladies please. On the round. Sing on, ladies. Amen. Amen. All together, other chorus now. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me
and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives within my heart. Last verse, oh man. Rejoice, O Christian, lift up your voice and say amen. Eternal hallelujah to Jesus Christ the King, the hope of all who seek Him, the help of all who find. None other is so loving, so good and kind. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along life's narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He lives within my heart. Amen. Purihin po, Panginoon. Tunay po na buhay ang ating Panginoon. Amen? Amen. For our next song, ating pong awitin, Because He Lives. Amen. Let's feel the message of this song right now. Sing. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Verse 2. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, amen, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. On the chorus now. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He owns the future, and life is worth the living just because He lives. Last verse. And then one day, across the river, I'll fight life's final war with pain. And then I stand, gives way to victory. I'll see the light of glory, and I know He lives. Amen. Sing on, Christians. Because He lives, I can face
praise the Lord. Maaari po tayong magsiupo. Amen. Salamat, Preacher Kevin, sa ating pong masiglang awitan. At nakita ko po, talagang everyone is participating at napakaganda po ng ating pong naging awitan sa ating pong Panginoon Diyos. And this time, mayroon pa tayong mga birthday celebrant, wedding anniversary. Yan. So, Pastor Darwin, April 2. Kahapon. Yan. Pastor Jason. Kahapon pala na. Kahapon. Yon, si Brother Nelson sa April 8. Yan. Si Zach si anniversary naman, si Deacon Roque. Malapit na po si Brother Nelson. Tsaka si Sister Brenda. Yan. Pwede na po. Nag-celebrate na. Okay. Kanta po tayo habang naantay natin si Brother Nelson. Ayan. Dito tayo, Brother Nelson. Ayan. Kanta po tayo, Blessed Birthday! Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you, and blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Yan, short message from Brother Nelson. Hello, good morning po, church. Una, nagpapasalamat po ako kay Lord sa binigay niyang sa 23 years na binigay niya sa buhay ko. Amen. Bali, sa Tuesday po talaga yung birthday ko, plus 20 po ulit. Tuesday ba? Di dapat 7? Oo. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan ako ni Lord ng pastor na masipag, mga Yun. pastor sa ating bishop. Amen. At syempre sa pangalawang pamilya ko sa church na ito, sa church na ito, dito ko lang naramdaman na mayaman ako kasi dito ako natawag na Don Nelson. Yo. Yun po, natatawa lang po ako kasi sa likod kanina, nag-iisip ako na sasabihin. Sabi ko, babatiin na ata siguro ako sana sa susunod pa. Tapos tinatanong ko yung maganda kong wife. Yun. Sabi ko, mahal, saan bang nagcha-church si Pastor Nelson? Galit na galit po siya sa akin. Sabi ko, alam ko iniisip mo, wag mong ituloy yan. Sabi ko, kaya hindi ko na po ibabanat. Yun po, thank you po, church. Amen. Blessed birthday to you. Yan, so hindi tayo para kabahan. Andiyan po si Mamita. Okay, so salamat po, Brother Nelson, at sa mga nagdiwang ko po ng kaarawan at anniversary po. And isa po sa pinagpapasalamat natin at kinakagala po natin dito sa ating iglesia sapagkat meron po tayong bisita. Amen? Bisita po siya ni Brother Edson. Yan. So, kasama po natin this morning, I think isa po silang family. Kasama po natin si Dwayne Obrero. Dwayne, pwedeng pa tayo para ma-recognize lang. Dwayne, ayan. Kasama rin po natin si Owel Obrero. Yon. Kasama din natin si Yen Obrero. Yan. At saka si Zaire Obrero. Yon. So, family nga. So, salamat po at nakasama namin kayo and I hope kayo po'y mapagpala. Meron pa? Okay, meron pa. Yon. So, salamat. Talagang pinagpala tayo ng mga bisita. And also, kasama din natin this morning, bisita po siya ni Cons, Sheila Medios. Asan? Yon. And also kasama niya rin si Lawrence Jane Medios. Ayan, okay. So thank you so much. Ayan. Ayan, so napakarami nating bisita. Tayo po'y nagpapasalamat. Maliban po sa kanila, wala na po. So this time, tayo pong lahat ay tumayo. At uwitan po natin about isa. Welcome natin as we sing. Ligaya ng buhay. Okay, sa lugar lang muna po. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my
Savior Jesus. What a happy life it will be if He is the Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive and praise today, and you'll have a happy life with Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y anulubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Muli po kami nagagalak sa presensya po ng bawat bisita po natin ngayon. At ngayon po manatili na po tayo nakatayo. Darako po tayo sa ating pagkakaloob. At before we pray, hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nakasaad sa 2 Corinthians chapter 8, verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, nakila sa lahat, Panginoon, pinupurit, pinapasalamatan po namin kayo sa inyong kabutihan, sa inyong biyaya, sa inyong habag, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa bawat isa upang pasalamatan ka, ibalik, Panginoon, mga pagpapala, Panginoon, na aming natamasa mula sa inyo, Panginoon. Salamat po sa patuloy na pagsustain ng aming buhay, ng aming hanap buhay, ng aming trabaho, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, tanggapin niyo po ang aming handog, Panginoon, alay at handog, Panginoon. Linisin niyo po ang aming puso, Panginoon, maging katanggap-tanggap, Panginoon, maging nagamit-gamit sa inyong gawain, Panginoon. Patuloy niyo po kaming turuan na may kagalakan, Panginoon, sa pagbibigay. Muli, salamat sa pagkakataong ito. Kung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari na po tayo naman po. Awitin po natin anything that cost me not. Righteous holy Lord, no for to Him worldly things I do not need, and no mistakes. For He wants me to give a license to His, an offering of highest price, a servant to the Lord can use. And I will not offer anything That cost me nothing. I place before nothing less than my very best. And if I'm going to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that cost me nothing. I will not offer anything That cost me nothing. I place before nothing less than my very best. And if I'm calling to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that cost me nothing. Anything that cost me nothing. Amen. This time, tayo pong lahat ay tumayo. Patuloy po tayo magpuri at mag-awitan para po sa ating Panginoon. Atin pong awitin, Victory in Jesus. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His crushed blood atoning. Then I repented of my sin and one
wash me to victory beneath the cleansing blood. Verse 2. I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, come and heal my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Last verse. I heard about Him mentioned, He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. Praise the Lord for the wonderful singing. Please be seated. Father, you see the gold buried deep inside of me, in spite of imperfections and impurities. And you know the fire that I must walk through to allow the brightest glow and reflection of you. Take away the joys of my selfishness and pride. Burn away each flaw to draw me closer to your side. Purify my life as only you can do. Refine me, Lord, so the world looks at me and sees you. Father, you see the gold buried deep inside of me, in spite of imperfections and impurities. And you know the fire that I must walk through to allow the bright
Let the Lord be glorified. He is consuming my soul, refining me, making me whole. No matter what I may lose, I choose the refiner's fire. Refine me, Lord. Let the world look at me and see you. All I see are the scars in me. A broken vessel will I always be. Who would pick a broken glass? I will, my child. I heard that last. Oh, child, listen, I love you so. That's why sometimes I do tell you no. Break your will so you could hear. Oh, the warning call that Satan's near. Oh, there is beauty in our brokenness. So trust Him as He molds your pieces. A perfect plan I have for you. Our scars and pain have different views. I could not understand your way. Remove these thorns are the words that I say. But in Thee there's no delay, and in troubles You take me away. Thank You, Lord, for breaking me. Your love is what all my heart could see. Broken vessel in Thine hand. Oh, but finally whole by grace now stand. Oh, there is beauty in our brokenness. So trust Him as He molds your pieces. A perfect plan I have for you. Our scars and pain have different view. Even You were broken
Amen. Salamat po sa lahat ng ating pong tanging bilang. And I hope na handa na po ang ating pong mga puso sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Handa na po natin ang ating pong mga Bible, ang ating pong mga panulan as we listen to the Word of God na dadaling po sa atin ang ating pong pinakamamahal na Bishop Freddy De Vega. Preach on! Amen. So, thank you so much. Good morning, everyone. Magandang umaga po sa inyong lahat at isang masayang araw ng pagsamba. Ako po ay overwhelmed sapagkat itong Holy Week na ito po yung medyo hindi po tayo tumanggap muna ng mga engagements. Kami po ay nagkaroon ng oras para sa aming pong pamilya. And we are very happy sapagkat para sa akin po, ginto at higit pa sa ginto ang bawat pagkakataon na kami po ay magkakasama-sama. But the good thing about our vacation, ayan. So, kami po ay nagstay lang muna doon sa Kubo, doon po sa lugar ng Amadeo. At nagpapasalamat ako sapagkat ito po ay naging isang magandang pagkakataon. Imagine ho, ito yung time na medyo nag-beg off po ako sa ilan sa mga invitation, sa ilang mga engagement. But, you know, God is really great and wonderful. Sapagkat yung amin pong katiwala doon, alam nyo yung katiwala namin sa Kubo, si Joseph and Mary. Yes. Yung mag-asawa po, si Joseph and Mary. At ang birthday po ni Joseph, December 25. So, nagkaroon po ako ng magandang pagkakataon to share to them the gospel, and I told them about the real message of this mahal na araw. 'Di ba? Kasi alam natin na maraming mga tao po, year after year, inaalala po nila yung mahal na araw, yung sakripisyo ng ating Panginoon, at yung conviction ng Panginoon sa akin napakalakas para po sila ay akin pong bigyan ng atensyon para i-share po sa kanila yung gospel. At ang medyo naging very touchy po sa akin doon, yung pong isa sa kanilang apo, si Prince. Kasi best friend ko na po si Cyrus, yung anak po nung isa sa kanilang anak. Pero si Prince, very silent type lang po siya, nakatahimik lang po siya. And then, pero nanonotice ko, na lagi siyang nandoon sa kalagayang tinitingnan niya, ano yung pwede niyang gawin, ano yung iuutos sa kanya. So parang naalala ko po, nung time na kami po ay mga kabataan, sabi ko parang napakaganda na ma-witnessan ng batang ito, mailit siya sa Panginoon, and then magabayan. So yun po yung masasabi nating humipo sa puso ko. So what I did is, tinawag ko po silang tatlo para sa aming isang maayos na pag-uusap. And I shared to them the gospel, and praise the Lord, yung tatlo po, si Joseph, si Mary, at si Prince, ay tumanggap sa Panginoon. Kaya hindi na po nila makakalimutan ang April 4, sapagkat ang April 4 ang kanilang kapanganakang espiritual. Sila po ay nag-decide na panampalatayanan si Jesus Christ bilang kanilang Savior. At alam niyo po ang sabi ni Kuya Joseph, hindi ko po makakalimutan ito dahil April 4. Dahil exactly today, ito naman ang kanilang wedding anniversary. So, at ngayon po, kasama na po natin sila. Malayo po, Amadeo po sila, nandito tayo, pero a-attend po sila lagi ng service natin through online. Kaya shout out kay Kuya Joseph at kay Ate Mary at happy wedding anniversary sa inyo. Naway magpatuloy kayo sa Panginoon. Sobrang excited po ako, and in fact ngayon, bago po tayo magsimula, nag-chat pa po kami, and they are really watching. Sila po ay talagang nanunood ngayon at gusto ko pong lumago sila sa pananampalataya, kaya napakaganda po na sila ay ating pong makasama sa panalangin. Amen? So happy wedding anniversary ha, Kuya Joseph, Ate Mary, at ang panalangin ko, lalo pa kayong pagpalain ng Panginoon at lalo pa tayong magkasama ng mainam sa Panginoon. At ako ay naniniwala na leading talaga ng Panginoon sa maraming mga tao, sila ang ipinagkatiwala ng Diyos sa amin na maging katiwala doon sa kubo na ipinagkaloob ng Panginoon sa amin sa lugar po ng Amadeo. So this time, sa mga bisita po natin, we are very happy na kayo po'y kasama namin sa pagsamba. At sa mga members ng church, mukhang answered prayer po si Venice. Kasi si Venice, binigyan ako ng notes.
At ang sabi niya, binati po niya ako at sabi niya, sana lagi namin kayong makasama at umattend na po kayo sa mga services natin. Ang lakas ng conviction. Ngayon, umattend ako mga kapatid. At alam niyo, sabi ni Sophia, Daddy, mukhang answered prayer si Benis. Dahil nga po, yung mga bata na yan, di ba? Yung mga bata na yan, sila Summer, sila, hindi ko naman sabi, isa-isa sila, no? Napaka-sweet kasi nilang lahat. Si Skyler, di ba? Yung lahat ng mga anak-anak po ninyo, nakakatuwa, pumapasok sa office yan, sila Seb, at yun nga po, medyo na-touch po ako. Kaya, minsan gusto ko talagang maka-attend din po dito sa inyo. So, kaya answered prayer po ito. Ngayon, alam ko masaya sila. Ang tanong ko lang, kayo po ba'y masaya din? Okay, so sige po, salamat po. At gano'n na rin po ang gagawin ko. Kapag kami mga madalas na hindi uma-attend, pasusulatan ko po sa kanila at sasabihin ko po sa kanila, sabihin nyo po na sana umattend na rin po kayo lagi sa service. Okay? So kung ready na po kayo, ito pong araw na ito ay paggunita natin. Just to remind everyone, hindi po taon-taon namamatay si Jesus Christ. Kaya hindi rin po taon-taon nagbabangong muli po siya. Sa Biblia po, maliwanag na siya po'y minsang namatay, nalibing, at nung ikatlong araw, siya po'y nabuhay na maguli, at siya po'y buhay na magpakailanman. Amen? So, ito po'y pag-alala na lang, pagkunita po natin. But the truth of the matter is that we are serving the risen Savior. Amen? Philippians chapter 3. I would like to request all of you now to please open your Bible in the book of Philippians chapter 3. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo at siya po'y nagbigay banggit patungkol po sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. And I would like to share with you this morning the message of the Lord I entitled, The Impact of His Resurrection. The Impact of Christ's Resurrection. Philippians chapter 3. Aklat na sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Pilipos. Okay? At ang ating pong talata ay sa verse number 10. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Again, for the second time, let me request the congregation to please read our text for emphasis purpose. Everybody now, begin. That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Again, the title of the Lord's message this morning, The Impact of Christ Resurrection. Let us pray. Our gracious loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you na ngayon po inaalala namin na ikaw po ang dakilang Diyos na nagkatawang tao, bumaba sa lupa, nagpakasakit at namatay o nabuhay na maguli, Panginoon, upang kami po ay magkaroon ng katubusan. We praise you, Heavenly Father, for your love. Salamat po na kami minahal mo, inibig mo ng tunay, dakilang Diyos. At ngayon pong sandaling ito, sa amin pong pakikinig ng iyong banal na salita, we pray, O Father, that you will bless our hearts, O God. May you talk to us. And please, Lord, ito pong sinasabi ni Apostol Pablo, na kung saan kapangyarihan ng iyong pagkabuhay na maguli, nawa ang impact nito ay mahayag po sa aming mga buhay. Sa iyo ko po'y pinagkakatiwala, maging ang aming mga panauhin, ang mga bawat isa na ngayon po ay talagang tutok na nakikinig sa iyo pong mensahe. I pray, O Father, that you will talk to them, you will touch their hearts, O God. May you again fill me with your Holy Spirit, give me wisdom, guide me, O Lord, at ikaw po ang mataas sa aming pong kalagitnaan. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You will now be seated. Now, ito pong linggong ito, ang linggo na kung saan inaalala po natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Sa 4 na gospel books, particular sa sulat po ng mga gospel writer, sa paglalahad po ng earthly life ng ating Panginoong Kristo, most of them emphasize about the sufferings of our Lord Jesus Christ, that Jesus Christ died for us, and siya po ay nabuhay na maguli.
Matatandaan po natin, ngayon po, marami po ang nag-service ng very early para po sa pag-aalaala po nila. Resurrection Sunday po kasi ngayon. Kaya nagkaroon po sila ng sunrise service. At atin pong nakikita at nau-observe na kapag ganitong panahon, ang bawat isa po ay umaalala sa naging pagkabuhay ng ating Panginoon. Ang eksaktong tagpo nung siya po'y namatay nung ikatlong araw, mga kapatid, in fact, yung mga kababaihan, sila Mary, pumunta po sila doon sa libingan upang, dalawin ang Panginoon at may mga dala silang mga precious ointments, mga kapatid, para po sa Kanya. Pero ang sabi po ng angel sa Luke chapter 24 and verse number 6, He is not here but is risen. Remember how He spake unto you when He was yet in Galilee. So makikita nyo po na yung mga nagpuntahan doon po sa puntod ng ating Panginoon ay maliwanag na ang kanilang nakita ay yung pong stone rolled away at wala na po doon ang ating pong Panginoon, ang katawan ng ating Panginoon. Why? Sapagkat yan po'y katuparan ng hula. Yan po ay ang kaganapan ng kalooban ng Panginoon na kinakailangan lang po na siya ay magbayad ng kasalanan ng sangkatauhan at sa pamagitan ng kabayaran ito, mga kapatid, magkaroon po tayo ng kaligtasan, ng katubusan sa pamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. So kaya ngayon po, ito ang gusto kong talakayan because in the life of the Apostle Paul, he gave emphasis on that. Ang sabi niya, that I may know Him. Ang konteksto po nito, si Apostol Pablo po, being a religious man, nung siya po ay na-convert, sinabi niya na ang naintindihan niya sa buhay, lahat ng mga kaalaman at kaunawaan niya sa usapang relihiyong pananampalataya, he realized na nung makatagpo at makilala po niya ang Panginoon, lahat ng yon ay walang kakabuluhan. Yan po ay maliwanag dito po sa ating pong text. Sige po, pansinin po natin ang sinabi po ng Bible, mga kapatid, sa verses 1 hanggang verse number 10. Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus and have no confidence in the flesh. Listen to this. Pansinin niyo po kung paanong si Apostol Pablo ay naglahad ng kanyang puso at ito po'y sa konteksto ng kanyang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Verse number 4, Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more. Tingnan nyo kung gaano siya kapanatiko, tingnan nyo kung gaano siya kadiboto, tingnan nyo po kung gaano siya kasulido sa usapang relihiyon at sa usapang paniniwalang pangrelihiyon. Ang sabi po niya sa verse number 5, circumcised the 8th day of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. In verse number 7, here we can see that the Apostle Paul expressed his heart and telling the believers there na talagang sa kanya, nung makatagpuan niya ang Panginoon, nakita niya at narealize niya na lahat pala ng kanyang mga pinaniniwalaan, na lahat pala ng kanyang kinamulatan at kinagisnan, mga pinangahawakan at ipinaglalaban, wala palang kabuluhan yan at hindi mo maikukumpara sa pinakadakilang kaalaman at ito ay ang kaalaman tungkol sa ating Panginoon Diyos. Amen? So it is very important for us to really see and learn, diba, from the heart of this great man of God. Ano po ang sabi niya sa verse number 7? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. In verse number 8, ang sabi po niya, ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Ito po ang isang katotohanan na dapat mahayag sa puso at buhay ng mga nagsabing sila'y nanampalataya. Kung ikaw ay totoong Kristiyano na, kung ikaw ay totoong ligtas na, kung ikaw ay totoong mananampalataya na, dapat ganito rin ang takbo ng isip mo na hindi mo po pwedeng ipilit ang iyong pangrelihiyong paniniwala sapagkat wala pong dakilang paniniwala at kaalaman at karunungan kundi ang paniniwala, kaalaman at karunungan na patungkol sa ating Panginoon. Amen?
Kaya sabi niya, walang duda, ye doubtless, and I count all things but loss, for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Mga kapatid, mga minamahal, kung hindi ganito ang nagiging takbo ng kaisipan natin, there is something wrong. Kasi ito pong si Apostol Pablo yung nagre-represent sa mga totoong nakakilala sa Panginoon eh. Hindi po pwedeng nakakilala ka na ng totoo sa Panginoon, ipipilit mo pa rin ang mga paniniwala na lihi sa sinasabi ng Bible. Hindi po pwede na ang yakap mo pa rin yung mga kinagis na kinamulatan na salungat sa sinasabi ng Biblia. Makikita nyo po ang tunay, ang pagiging genuine ni Apostle Paul sapagkat nung siya po ay naging mananampalataya, ang nakita niya wala nang pinaka-importanting kaalaman na maaari pong ariin natin sa buhay natin kundi yung kaalaman na patungkol sa ating Panginoon. Amen? We should appreciate the things of God in our lives, mga kapatid. Kaya ang sabi po sa verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through faith of Christ, the righteousness which is of God by faith, that I may know Him. That is the context. Diba? Lahat binaliwala niya. Lahat po mga kapatid, inari niya na sukal lamang. Why? Because he realized na kung may importante ngayon sa buhay ko, dapat ito ay ang katuruan tungkol sa Panginoon, dapat ito ay ang kaalaman tungkol sa Panginoon, dapat ito po ay ang tamang pananampalataya at paniniwala sa Panginoon. Kaya sabi niya, isinaisang tabi ko ang aking mga pangsariling katuwiran at aking binigyang halaga at nilingap ang mga bagay na ukol sa Panginoon para mas makilala ko pa siya. Amen? As we continue on in the Christian life, hindi dapat nandoon ka lang sa tumanggap ka sa Panginoon. Hindi dapat doon sa kalagayang naligtas ka lang. Sana habang nagpapatuloy ka, ikaw ay nagkakaroon ng lumalagong kaunawaan at kaalaman, partikular sa ating Panginoon. Amen? Kumbaga, dapat mas lumalalim. And here we can see that this great man of God, in spite of the fact na siya po'y marami ng alam, in spite of the fact na siya'y malalim na sa Panginoon, but still in his heart, ang kanyang desire is to know Him more. Amen? Yung makilala pa siya ng higit, mga kapatid. At ang sabi po niya dito po sa ating teksto, that I may know Him and the power of His resurrection. Mga kapatid, ang idea po ng mensahe natin ay yung kapangyarihan, the impact of Christ's resurrection. Hindi po ito impactful lang nung panahon na yon. Even until now, at sa Christian faith, mga kapatid, dapat ang lakas ng impact ng ating usapin at turo at pananampalataya na ang ating Panginoon, hindi po siya nanatiling patay nung ikatlong araw. Siya po'y nabuhay na maguli at siya po ay buhay magpakailanman at siya po'y buhay sa puso ng mga tunay na mananampalataya. Amen? Yun ang kanyang heart's desire. Yun ang matinding longing ni Apostol Pablo. Yun ang kanyang masasabi nating eagerness and striving to know Christ more and more. Ang sabi po niya, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. Mga kapatid, yung idea po nung ating message, the impact of His resurrection. Ang idea po ng word na impact is the strong effect. Ang ibig sabihin, yun dapat matibay at malakas na epekto ng pananampalataya sa usapin ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Mga kapatid, naniniwala po ba kayo na ang Kristong tinanggap natin buhay? Kayo po ba'y buhay, mga kapatid? Kayo po ba'y buhay? Mga kapatid, mga minamahal, kaya hindi magandang tanawin sa usapin ng gawain ng Panginoon na naglilingkod tayo sa Diyos na tunay, sa Diyos na buhay, pero wala tayong kabuhay-buhay. Kaya hindi kayo dapat dipindot. Hindi kayo dapat disusi. Dapat matig po yan. Because you are saved, meron tayong eternal life at ang ating Panginoon sa lahat ng founders ng religion. Lahat ng founders ng religion, mga namatay. Hanggang ngayon, patay pa rin. Pero ang founder ng Christianity, na walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo, opo namatay, pero siya po ay nabuhay na maguli. Okay? So mga kapatid, the impact
of Christ's resurrection. Number one, it is good to learn the proofs. Yung patunay na siya po ay nabuhay na maguli. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang, may mga critics po sa pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Meron pong isa na masasabi po natin na talagang sa usapang relihiyon, ang mga Saduceo, kailangan po nilang pasinungalingan ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat nung panahon ng Panginoon, baka yung iba po masurpresa. Sa usapang religion, nung panahon po ng Panginoong Kristo, may mga religion na po. At lagi ko pong sinasabi sa church na kung yung religion natin sa presenting panahon na ito, ikukumpara natin sa mga religion nung panahon ng ating Panginoong Kristo, mga walang panama po yung religion natin ngayon. Sa usapan ng strictness, sa usapan po ng knowledge, matitindi po sila. At isang halimbawa nga po dyan si Apostol Pablo. Now, doon po sa mga religions na masasabi natin kilalang kilala nung panahon po nila. Ano-ano po ba yan? Pharisees, Sadducees, SNS, okay, Herodians, and Zealots. Yan po yung 5 popular religions nung panahon po ng ating Panginoon. At yan sa 5 popular religions na yan, merong talagang masasabi nating popular na popular. At ito po yung dalawa, the Pharisees and the Sadducees. The Pharisees and the Sadducees. Ang mga Pariseo, sila po yung stricto sa usapang kautusan. Yung mga Sadduseo, ang talagang malinaw na pagkakakilanlan sa kanila, sila naman yung mga hindi naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Kaya nung nangyari po na si Jesus Christ ay nabuhay na maguli, kumbaga sa usapang relihiyon, medyo dihado sila. Kasi lalabas na yung kanilang hindi pinaniniwalaan, nangyari po na ang Panginoong Jesus ay nabuhay na maguli. Kaya meron pong mga masasabi po tayong naging hakbang po sila para po mapangyari na mapasinungalingan po yung pong pagkabuhay na maguli ng Panginoon. May mga conspiracy na naganap way back then at maging sa ating pong panahon, yan po ay mga masasabi po nating hakbang to cover up, mga kapatid, and to claim na hindi talaga nabuhay na maguli ang Panginoon, na ang pinaka-objective po nila is to confuse us and to corrupt our minds. But listen, we have our Bible with us. At ang turo ng Bible, namatay ang Panginoong Jesus, but praise God, siya'y nabuhay na maguli. Amen? At ito po'y may mga pruweba, mga kapatid. Ano po ang unang pruweba? The empty tomb. Diba? Yung libingan na nung puntahan po, wala na doon ang Panginoon. Kahit anong pasinungaling ang gawin po nila, napaka-imposible po na ninakaw po yung kanyang bangkay sapagkat nandun po ang mga bantay, mga kapatid. And it is not easy for them to do that sapagkat hindi bibiro yung stone na kailangan po nilang i-roll para po maalis at manakaw ang bangkay ng ating Panginoon. Mga kapatid, hindi po ninakaw ang bangkay ng Panginoon, kundi nagbangong muli ang katawan ng ating Panginoon sapagkat siya'y muling nabuhay. Amen? Sa Matthew chapter 28 verses 5 and 6, at ito na nga po yung sinabi ko po sa inyo na sa ating pong introduction na kung saan ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sapagkat ito po'y katotohanan na siya nating katuruan na ang Panginoon ay nagbangong muli. Amen? He is not here but is risen as he said. Yan po ang sinasabi ng Bible. So, the proofs of His resurrection. Una po yung empty tomb. Pangalawa po yung eyewitness testimony. Yung mga nakakita at mga nagpatotoo, mga kapatid. Tingnan nyo po sa 1 Corinthians chapter 15, ang ating mga Bible. 1 Corinthians chapter 15, nakakasunod po kayo? Mga kapatid, kaya hindi ito kwentong katsero, hindi po ito kwentong barbero. Ito po'y katuruan ng Biblia at katotohanan sa salita ng Diyos at ito po'y pundasyon ng ating pananampalataya na tayo po bilang mga Kristiyano ay nanampalataya hindi po sa namatay na Jesus lamang, kundi namatay, nalibing at muling nabuhay. So tingnan nyo po ang sabi ng 1 Corinthians chapter 15, beginning verse number 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also you have received and wherein you stand, by which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures.
Mga kapatid, nung sinabi po ni Apostol Pablo yan sa mga taga-Korinto, maliwanag po na siya'y nagbanggit ng mga naging eyewitnesses ng pagbangon ng Panginoon. Nung resurrection po niya, verse number 4, verse number 5. And he was seen of Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present. Ito yung panahon na sinulat po yan ni Apostol Pablo. But some are fallen asleep, meaning patay na po. After that, he was seen of James, then of the apostles. So dito po natin kinuha yung concept na after the resurrection of our Lord Jesus Christ, ito po yung time na kung saan, di ba, namatay po siya. At alam po natin na sa record, walang malinaw na banggit sa mga kapatid po ni Jesus Christ sa flesh. So tinataya po na ito pong si James doon po sa usapin ng masasabi nating pag-uusik nila sa ating Panginoong Kristo, tinataya using our imagination na medyo nakikita nila yung kaganapan ng mga sinasabi sa kanila na hindi nila matanggap nung panahon na yon. But here we can see that after his resurrection, nagpakita po siya kay James. At pag tinignan nyo po sa Bible, isa po sa pangalan ng kanyang kapatid sa laman ay James. Ang sabi ng ilan, yan nga ang sinasabi namin na hindi talaga kapatid yan sa laman. Dahil mga disciple yan, mga apostol ng Panginoon yan, mali po. Bakit? Sapagkat wala pong Joses na disipulo ng ating Panginoon. Wala pong ganung pangalan. At dito po tinukoy na kung saan yung mga pangalan ng kapatid niya at isa nga po doon si James. At kung sasabihin nyo ito po ay si James na apostol, tingnan nyo po ang pagkakasabi ng verse 7. After that, he was seen of James, then of all the apostles. So separate ang banggit. Kaya ho, pag inaral nyo sa Biblia, matututunan nyo po na ang isa o ilan sa kapatid po niya ay naging writer pa po ng Bible. Yung book of James, lumalabas na ang writer nito is the half-brother of our Lord Jesus Christ. Kasi tinataya na sila po ay naging mananampalataya nung ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbangong muli, mga kapatid. Kaya dito, makikita natin mga kapatid na may mga eyewitnesses. So kaya sa proofs ng kanyang resurrection, yung empty tomb, and then yung eyewitness testimony, at yung pong enduring truth. Why? Sapagkat ang usapin po ng resurrection, ito po'y settled fact po ito. Sabi ko nga, hindi siya kwentong barbero, kundi isa po itong totoong pangyayari. Mga kapatid, hindi ba? Tingnan nyo po, hindi na natin pag-uusapan kung believer o unbeliever. Mapapansin nyo po, every year, anong pinagdiriwang ng tao? Anong inaalala ng mga tao? Ang inaalala lang po ba ng mga tao na si Jesus ay napako sa krus? Hindi ba? Ngayon po, ang tawag nila sa linggong ito, linggo ng pagkabuhay. Ibig sabihin po, generally accepted fact na si Jesus Christ po, yes, namatay po siya, pero siya'y nagbangong muli. Kahit itong mga relihiyon at mga unbeliever inaalala po nila na nabuhay siyang maguli. So, yan po mga kapatid, ang masasabi nating pruweba, the proofs, the empty tomb, the eyewitnesses testimony, and also the enduring truth. Now, let us consider the power. Number one is the proofs. So, the second point that I would like to share is the power. The power of His resurrection. Mga kapatid, ito po'y power for salvation. Yung pong usapan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon ay kapangyarihan para sa kaligtasan. Sabi po ni Apostol Pablo, kung ang ating sinampalatayanan, sabi niya sa mga taga-Korinto, kung kayo'y nanampalataya kay Jesus na namatay at siya'y hindi na buhay maguli, walang kwenta, walang kabuluhan, walang ibig sabihin ang inyong pananampalataya. But hey, ang pinanampalatayanan po ng mga tunay na Kristiyano, hindi lamang po namatay si Jesus, kundi siya'y nabuhay na maguli. Kaya sa usapang pananampalataya sa kaligtasan, sabi ni Paul, gospel po yan, the power of God unto salvation. And when we say gospel, it means the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yan po ang ibig sabihin ng gospel. Na kung pananampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo na namatay, nalibing at muling nabuhay, ligtas po tayo. Tingnan niyo po sa Romans chapter 10, please. Romans chapter 10.
Sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 10 sa talatang 9. Ang sabi po niya, okay, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, ano po ang sabi? Amen? Thou shalt be saved. So meaning to say, ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo ay kapangyarihang napakahalaga sa usapan ng kaligtasan. Mga kapatid, mga minamahal, ang pinanampalatayanan po natin ay ang Jesus ng Biblia. Mga Kristiyano, mag-ingat po tayo. And I want all of you to think of this very important thing. Because nowadays, marami pong Kristo na ipine-present sa atin at ini-introduce sa atin. Ako, ang paniniwala ko noon, ang kinikilala kong Kristo, yung taon-taon namamatay. Mali po pala yun. Dahil hindi naman po kailangan taon-taon mamatay po siya. Sabi nga po ng writer ng Book of Hebrews, namatay siya minsan at ito po ay may epekto sa lahat ng panahon. Amen? Siya po'y namatay minsan at ang epekto po nito ay magpakailanman nung siya ay nabuhay na maguli. Kaya sa usapang salvation, hindi ka dapat nandun lang sa usapin ng kanyang kamatayan. Uy, alam mo, para maligtas tayo, namatay ang ating Panginoong Kristo. Well, pwede ko pong sabihin na ito po ay masasabi nating bahagi. Pero hindi po pwedeng ang kaligtasan natin nakasalalay lang sa kamatayan niya. Ang kaligtasan natin ay matibay, matatag, sapagkat ang ating pananampalataya hindi lang sa kanyang kamatayan, kundi sa katotohanan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Amen? Tingnan niyo po muli. Diba? Romans 10:9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen? Ikalawa po, mga kapatid, magandang bigyan pansin po natin na ang usapang resurrection ay hindi lamang po may kapangyarihan sa larangan ng kaligtasan. Kundi for sanctification din po. For sanctification. Romans chapter 6, please. Romans chapter 6. Napakaganda po. Kaya nga pag nagbabaptize tayo, pinapaalala po natin sa kanila ito. Romans chapter 6. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Verse number 3. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into his death? Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Amen? The power. Power for salvation. And also power for sanctification. Yan po ang maliwanag, mga kapatid, na dapat impact ng resurrection po sa atin. Yung kaligtasan natin at yung pagbabago ng buhay ng bawat isa sa atin. Now, tingnan po natin sa Acts chapter 1 verse 8. We can also see that the power at the impact of his resurrection, ang power nito is power for service or soul winning. Diba? Yung pagkabuhay na maguli ng Panginoon, ito po ay meron pong kapangyarihan para po sa ating paghayo, para sa ating pag-aakay, paglalapit ng kaluluwa o paglilingkod sa Panginoon. Ang Acts chapter 1 ay record na siya, after his resurrection, ibinigay po niya ang dakilang kautusan, the Great Commission. Tama? Acts chapter 1 verse number 8. Acts chapter 1 verse number 8. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Ano raw mangyayari? Okay? And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kaya nakakaganang mag-soul win, mga kapatid. Kasi ang inilalapit natin sa tao ay ang ating Panginoong Jesucristo na siyang kaisa-isang tagapagligtas. I am telling you this morning, Jesus is the only Savior. He is the only name given under heaven for our salvation. And that Jesus na itinuturo po
po natin ay ang Jesus na namatay, Jesus na nalibing, at Jesus na nabuhay mag-uli. Kaya sa ating paghayo, nakakagana. Bakit? Sapagkat ang inilalapit natin sa tao, ang ini-introduce natin sa tao, ay ang ating Panginoong Jesus na namatay at muling nabuhay. Amen? So, kaya yun ang panampalataya na natin. Ang kapangyarihan sa soul winning, hindi sa ganda ng pagsasalita, hindi sa galing ng pagsasalita, hindi sa kung anong estado ng buhay nung nagsasalita. Ang kapangyarihan ng ating soul winning ay ang person of the gospel, and it is the Holy Spirit na nagkukonbik sa mga tao, at ang ating pong pinangahawakan ay ang patotoo na ang ating pong tagapagligtas ay hindi nanatiling patay. Ang ating Panginoong Jesus ay buhay, buhay magpakailan-kailan pa man. Amen? Mga kapatid, that's the power. Power for salvation, power for sanctification, and also power for service and soul winning. Mga kapatid, kumbaga pag inaral nyo pong mabuti, ang power ng kanyang resurrection, ano po? It saves us, shapes us, and sends us. Amen? Yun po ang kapangyarihan nito. Ito po yung masasabi po natin na nagligtas sa atin, bumago sa atin, at nagpahayo sa atin, mga kapatid. Kumbaga, ang sarap isipin na kung ang pag-uusapan natin kalipunan, kadalasan ang mga kalipunan ang iniintroduce religion. Diba? Tingnan nyo po, sumama ka sa aming relihiyon, sumapi ka sa amin. Pero tayo po, ang pinatototohanan natin, si Kristo at ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Ang pinatototohanan natin, si Kristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagkalibing, at ang kanyang pagkabuhay na maguli. Amen? So let us consider point number 3. Okay? The practical impact of His resurrection. Yung practice naman. So, unang tinalakay natin yung proofs. Pangalawang, binigyan pansin po natin, mga kapatid, yung power. Now, let us consider point number 3, yung practice, yung practical impact, mga kapatid, na dahil tayo po'y nasa katotohanan. Naalala ko po, nung sulatan ni Apostle Paul, yung mga taga-Colosas, ano ho? Sa Colossians chapter 3, verse number 1 and verse number 2. Anong sabi niya? If ye then be risen with Christ. Kung kayo nga wika ay mga binuhay na kalakip ng ating Panginoong Kristo, anong sabi niya? Seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things in the earth. Kaya mga kapatid, it is one thing for us to claim that we are believers. Isang bagay na sabihin natin, ligtas na tayo, Kristiyano na tayo, but listen, meron dapat manifestation, meron dapat impact sa atin. Yung ating kaligtasan dahil sa ating Panginoong Kristo na hindi nanatiling patay. Siya po'y nabuhay na maguli. At dapat sa buhay ng bawat isa sa atin, may effect ito, may impact ito, may patotoo ito. Kaya kung Kristiyano tayo, huwag sa bibig lang. Ipakita natin sa ating pong buhay ang ating pagka-Kristiyano. Amen? Yes. Mga kapatid, we need to understand that as believers in Christ, dapat klaro ang mensaheng ito. Number 1, what we need to seek. Kung tayo'y Kristiyano talaga, anong dapat hinahanap natin? If yet and we risen with Christ, anong sabi? Seek those things which are above. Kaya for me, it is very questionable na Kristiyano ka na, pero ang laging kasabikan at hanap mo, mga bagay ng mundong ito. Iyon ang kakaibahan ng Kristiyano eh. Sa iba, ang gusto nila sa ganitong panahon, outing. Tayo ang gusto natin maging kaparaanan o pagkakataon para mailapit natin ang tao kay Kristo or mapatotohanan natin ang ating Panginoong Kristo. Don't get me wrong. Outing is not evil. In fact, sa outing, lalo na kung kasama mo loved ones mo, that is a good opportunity na mapatotohanan natin. Diba? Yung mensahe nito. That is exactly what we did, mga kapatid. Sa napakahabang panahon, 36 years na po ako nagpapastor. At kung isasama nyo pa po, yung bago ako nagpastor, yung aking pagpapastor, hindi po doon sa ordained na kalagayan. Ibig sabihin, almost every year, puro activity kami. 7 last words, mga kapatid. Kaya praise God na isaaklat na po natin yan. Amen?
Ha? Po, pwede na pong ipamigay na lang natin yan. At teka, ipagbili na po natin yan. Amen? Ha? Importante po, and kung sumusubaybay po kayo, makikita nyo po yung yaman ng mensahe sapagkat nag-share na naman po ako ng 7 last words at kung ikukumpara nyo po sa aklat na nabasa nyo, merong another substance, another blessing na makukuha tayo sa 7 last words. Amen? At mga kapatid, mga minamahal, sabi ko po, sa haba ng panahon ng aking pagpapastor, po pwedeng sa parang tradisyonal na rin, na kapag hindi ako nag-7 last words, dapat mag-guilty yata ako But hey, the Lord led me na sa pagkakataong ito, magbigay ng quality time for my family. Pero araw-araw pa rin po ako nag-share ng mensahe ng Panginoon. Kanina po, kaya lang ako hindi na nagpatuloy muna kasi baka masobrahan po ako mga kapatid. Dahil meron po akong 3:30 kaninang umaga. Kung itutuloy ko po, baka matuluyan na ako mga kapatid. Kung itutuloy ko pa po yung Believer's Breakfast natin. So, kaya abangan bukas sapagkat yung 2 last sayings ng ating Panginoon, isi-share ko, Pastor, lagpas na po sa Holy Week. Hindi po tayo nakatali sa okasyon. Ang ating pong concern, yung message. Amen? At sinasabi ko po sa inyo, appetite natin ito. Pagka ikaw ay talagang binuhay na kalakip ni Kristo, ang pattern mga kapatid, yung ating Panginoon na sinampalatayanan, nagbagong muli, kaya ang tunay na mananampalataya, dapat mayroong kapahayagan ang pagkabuhay na maguli ng Panginoon sa atin. Amen? Yung pagbabago. Ano ang dapat mong hinahanap? What we need to seek? Spiritual things. Mga sagradong bagay, mga bagay na kaugnay sa mga bagay ng Panginoon. Mga kapatid, we cannot expect the unsaved. We cannot expect the unbeliever. We cannot expect yung mga tao sa mundong ito na magnasa sila ng service, na magnasa sila ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko kay Kuya Joseph, sabi ko kay Ate Marie, dahil kayo ay iniligtas ng Panginoon, dapat magpatuloy kayo sa salita ng Panginoon. Amen? What we need to seek and what we need to stop. Diba? Sa usapan po ng practical impact, sa practice, sa usapan ng resurrection ng Panginoon, dapat alam mo kung ano hinahanap natin at alam natin dapat kung ano ang itinitigil natin. Stop sinning. Diba? Kung talagang naniniwala tayo at nanampalataya tayo sa Panginoon na nabuhay na maguli, makakalakad daw po tayo sa panibagong buhay. Makikita yan sa kung ano hinahanap mo. Kaya hindi tayo maintindihan ng mundo. Ang sarap-sarap na yung mahabang bakasyon ay ating gugulin para sa laman natin, para sa kasiyahan natin, para sa mga kung ano-anong mga gimmick natin. Pero hindi nila maintindihan, ano ba naman kayo? Mahal na araw na, may 7 last words pa kayo, may mga kung ano-ano pa kayo, mga activities sa church. Mga kapatid, kasi yun na ang appetite natin Ano sasabihin nila, nag-outing kayo? Pero yung marami sa inyo, kahit nag-outing, tuwing alas 5, gising kayo para makinig ng 7 last words Ano ba kaibahan nun? Dahil hindi ka lang pumunta sa actual place? No! Ang importante, yung message. At yung ilan sa atin, ginamit natin pagkakataon yan to witness, tama? Para magpatotoo. So mga kapatid, mga minamahal, dapat po sa impact nito, sa practice natin, yung practical impact na ito, dapat mabigyan pansin natin what we need to seek and what we need to stop. And what we need to show. Diba? Bilang mga mananampalataya, dapat ano ipakita natin? Mga kapatid, makakalakad daw po tayo in the newness of life. Kaya Kristiyano, sana naman makita nila ang impact ni Kristo sa buhay natin. Sana mapatotohanan natin na tayo po'y binuhay na kalakip ng ating Panginoon Kristo. Sana po bantayan natin yung ugali natin, yung mga ways natin, yung attitudes natin. Kung talagang Kristiyano na po tayo, ang tunay na Kristiyano, dapat may pagbabago. Amen? Ang liwanag ng Panginoon ang dapat mahayag sa atin. Ang buhay ng ating Panginoon Kristo ang dapat mahayag sa atin. What we need to seek. What we need to stop. And what we need to show. Ito po'y may kinalaman sa dapat practical impact. Sa practice na dapat meron tayo bilang Kristiyano. Alam nyo,
Kahit Kristiyano tayo, taong-tao pa rin po tayo. Nagkakamali pa rin po tayo. Pero ang sabi ni Paul, malinaw eh. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Anong sabi niya? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? And then he cited na kung paanong tayo po ay binautismohan sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo, sa gayon man, makakalakad tayo sa panibagong buhay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, that is exactly what the Apostle Paul expressed in our text. That I may know Him and the power of His death. Okay? And the fellowship of His death. And the power of His resurrection. And the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. Ngayon, sandaling ito, wag sanang katulad lang tayo ng relihiyon na isineselebrate lang ang usapin ng pagkabuhay na muli ng Panginoon. Sana po isinasabuhay natin ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Are you saved today? Naisip ba natin kung gaano kadakila ang sakripisyong ginawa ng ating Panginoon? Sa mga kaibigan natin, sa mga bisita natin, alam niyo po, mahalaga na isettle natin once and for all ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Because the very reason why Jesus Christ died, buried, and rose again, ito po'y para sa ating kaligtasan. Kaya kung di pa po tayo nakatitiyak ng ating kaligtasan, isi-share po sa inyo ang gospel. And I pray, natanggapin natin ang Panginoon. Katulad po ng ginawa ni Kuya Joseph, ni Prince, at ni Ate Mary. Ngayong sandaling ito, walang kwenta yung taon-taon na inaalala mo na namatay ang Panginoon, nalibing siya at nabuhay na maguli siya. Kahit magbatian po tayo ng masayang araw ng pagkabuhay, masayang linggo ng pagkabuhay, hindi magiging totoo yan hanggat wala kang kaligtasan at wala kang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Amen? Pero purihin ang Diyos sapagkat ang totoong Kristiyano ay ligtas at binago ng Panginoon. Kaya huwag kang mag-settle lang sa idea na safe ka lang. Sana po mabigyang pansin ang inaasahan at ang impact ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon sa mga tunay na nanampalataya. Tumayo po tayong lahat. Everybody stand up please. Yuko tayong lahat, pikit po tayo. Sa mga first time visitor po, we are very happy na kasama po namin kayo. At gusto po namin bago po kayo lumabas sa church na ito, sa chapel na ito, may share po sa inyo ang message of salvation. At ma-realize po nating lahat na tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Na si Jesus Christ lang po ang daan. Ang kanyang ginawa na siya'y namatay, nalibing at muling nabuhay. At sa mga Kristiyano, nawa ang impact ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon ay madama sa bawat isa po sa atin. Sa pangalan po ni Jesus, habang nakayuko at nakapikit ang bawat isa, lahat po ng ating first-time visitors, nais lang po namin kayong anyayahan para ma-share po sa inyo ang gospel. Kung kayo po yung unang pagkakataon lang na naka-attend po dito, po pwede po bang yung mga counselors natin, okay, pwede po bang i-share natin sa kanila. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Sobrang saya po namin na nakasama po kayo ngayon. At yun po yung reason kung bakit eager po kami, excited po kami to share sa inyo po yung gospel. Sapagkat naniniwala kaming hindi coincidence na kayo po'y tinala ng Panginoon sa lugar na ito. Ito po'y katakdaan ng Panginoon for you to hear a very important message, and that is the message of salvation. Believers, members, wag ho nating tingnang shallow ang aral ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Ito po ay dapat maging impactful. Ibig sabihin, dapat merong malakas na epekto ito sa ating buhay. Malinaw na malinaw. Sa Biblia po, may mga pruweba ng kanyang pagkabuhay na maguli. Pero gusto ko pong ating sentrohan, the power, the impact, the practical impact of His resurrection. Habang nakikinig ka, meron bang rebuke ang Panginoon sa iyo? Meron bang conviction ng Holy Spirit sa mga bagay na dapat ituwid sa buhay natin?
Na-realize po ba natin na bilang mga totoong naligtas, dapat ma-evaluate natin ang sarili natin. What we need to seek, what we need to stop, and what we need to show. So this morning, I want to give every one of you an opportunity to make things right before God. If the Holy Spirit is convicting you, at hindi ka magmamatuwid sa sarili mo, kundi magpapasakop ka, nakita mo na malaki pa rin ang problema. Kristiyano na ako, dapat bago na yung ugali ko. Kristiyano ako, dapat bago na yung gawa ko at gawi ko. Now is your opportunity to somehow surrender yourself, surrender your life, and tell God, Lord, please, may the impact of the power and the power of your resurrection be seen in my life. Maging visible po sa akin. Dito po, punuin natin itong harap. Huwag po nating hayaang may bakante po para magkaroon ng pagkakataon ng bawat isa. You come sincerely, humbly, and talk to God and tell God, Lord, ito po'y napakahalagang paalala sa akin. What a realization, Lord. Yes, I know, and I'm very sure na safe na po ako. Pero ang gandang paalala po na dapat yung power ng yung resurrection, dapat yung impact ng aking pananampalataya sa nabuhay na maguling Kristo ay makita sa kung ano ang hinahanap ko sa buhay, kung ano yung pinapahalagahan ko, yung appetite ko, yung delight ko, yung enjoyment ko dapat sa mga bagay na ukol sa iyo. What we need to stop. Stop living in sin. Stop sinning. What we need to show, the testimony of our Lord. Sige po, ito'y magandang pagkakataon. Mamaya po, napakaganda rin po ng message na ibabahagi ko po sa inyo. Kaya sana, itong linggong ito, makumpleto po nating lahat, mga kapatid, ang mensahe na nais ng Panginoon na atin pong matanggap at maunawaan. Dakilang Diyos, nawa ang bawat isa na nandito sa harap o maging ang bawat isa na nasa upuan ay totoo sa aming mga sarili. Lord, thank you for talking to us this morning. Thank you for this very important message. Para sa amin po, reminder ito. At marahil sa marami po sa amin, rebuke ito. Yung bang habang nakikinig kami, may mga realization kami, Panginoon. And Lord, please forgive us. Patawarin mo po kami sa aming mga kakulangan. At ngayon pong sandaling ito, nandito po kami, humbling ourselves before you, Heavenly Father, and acknowledging that we really need you and your power in our lives. Panginoon, iligtas mo po ang aming mga kaibigan at nawa ang bawat Kristiyano po ay kakitaan ng totoong impact ng mensaheng ito at ng katotohanan ng iyong pagkabuhay na maguli. Igawad mo po ang iyong pasbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa. At ikaw po ang patuloy na makipagtagpo sa amin. Ito po aming Panginoon Diyos ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, mga kapatid. At tayo po ang mas mayroong dahilan na maging masaya sa pag-aalaala ng linggo ng pagkabuhay ng ating Panginoon. God bless us all. Pinagpala po ba tayo? Tawagin ko po ang ating tagapangasiwa. Amen. Are we blessed? Amen. Sa ilan pong mga pagbabalita po natin. So mamaya po meron po tayong Lord's Table. So inaanyayahan po natin patuloy po na mamaya po bumalik po tayo ng 2 p.m. especially kasama pa rin po natin ating pong mahal na Bishop. So after po ng ating pong service, meron po tayong Sunday School at sa mga candidates for baptism po natin at sa lahat ng gusto po umattend ng baptism class, meron po mamaya po kay Pastor Nolan. So after po ng service natin, Sunday School, tapos po yung ating pong baptism class. So magkakasabay po yan. So sa ating pong mga candidates for baptism, attend po kayo niyan. Hanapin nyo lang po si Pastor Nolan. May mga nakalimutan po tayong announcements. So this coming May 10 to 17, ipag-pray po natin patuloy yung ating pong 25th anniversary ng AIM Foundation. So please, sama-sama po natin panalangin na maging matagumpay po yung May 10 to 17, yung week-long conference po natin. Yes po, Bishop.
Okay, bago ko po tuloy ang makalimutan, yung expression of love natin sa ating pastor. Buti pinaalala ni Pastor Donald, kasi nakaredy na yung ibibigay niya para po doon sa ating pong assistance. Sapagkat si Pastor Norman ay hindi na po natin mapipigilan. Talagang siya po'y magpapakasal na. Okay? At ito po'y magandang balita. Kaya pumili po tayo ng good-looking na mga ngasiwa para sa ating pong ito po'y voluntary. Lahat lang po gusto natin bigyan ng pagkakataon. Those who would like to express our love to our pastor. So ito po yung magandang pagkakataon. Awitin po natin ang awiting Great is Thy Faithfulness. Mamaya may Lord's Supper po tayo Sinamantala ko na. Nandito po tayo at may inaalala po tayo ngayon. Tapos fellowship na rin po tayo. Masayang fellowship. Okay, so singer, Great is Thy Faithfulness. Everybody? Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever will be. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Okay, so purihin po ang Panginoon. At yan po ay simpleng expression ng pagmamahal natin. And please, let me tell you this, it is for sure, mahirap mangyari na lahat po kayo ay makapunta sa kasal at maimbitahan po sa kasal. Hindi na po yun ang po problemahin natin. Sapagkat ang church natin magkakaroon mismo ng celebration, ng salo-salo para dito sa church natin mismo, lalo na sa presentation stage. Kasi nasa betrothal stage po sila ngayon. Okay? So, tapos, ikakasal na po sila. Sa presentation stage, mga kapatid, ito po yung time na ang buong church, okay? Kasi kung magiging realistic kayo, and I do not want them to feel that pressure. Siyempre, ang hirap nun. Kasi naranasan ko po yan, na meron kang hindi maimbitahan. So, para hindi na po tayo doon mag-dwell, doon sa actual na kasal po nila, basta tayo po as church, isi-celebrate natin, ipagdiriwang natin ang kasal ni Pastor Norman Gatdula at ni Ma'am Jessica Samson Gatdula. Okay? Doon sa time na yon. Okay? So, sana po maliwanag yan, maging mature po tayo sa aspeto po na yon. Okay? Kung kayo naman po ay gusto nyo sana ninong kayo, okay, o kaya ninang kayo, para sa akin po, para mapangyari yan, abutan nyo na lang po sila na talagang ninong at ninang ang dating po ninyo. So, hindi po, relasyon na po yun sa atin. Kumbaga, yan po yung mga formalidad lang po yan, mga kapatid. Kaya kumbaga, i-enjoy natin at makaraos po ang kasal nila na wala pong mga, ano ba tawag doon, alimuong, o kaya mga alingas-ngas, mga kapatid, maging realistic po tayo. Na kahit tayo pwedeng malagay sa sitwasyon na kung saan talagang po pwedeng may mga hindi tayo naalala, kaya sabi ko para maiwasan yon, basta ang church natin, buong church, magse-celebrate sa kanila pong magiging kasal pa lang pala, magiging kasal. Okay? So, tapos, masayang-masaya po ako na nandito po ako ngayon, mga kapatid. Na-observe ko yung sarili ko. Sinusunod ko yung tawag ng Panginoon sa akin bilang evangelist, na pumupunta po ako kung saan-saan. At masaya po ako na ginagawa ko yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi ko po talaga maikaila. Parang, alam niyo po yun, yung sobra yung saya ko pagka
yung bang parang ang pakiramdam ko, from backsliding, nagbabalik loob ako sa Panginoon. Opo, so yun po. Kaya thank you so much na iparamdam nyo pa rin sa akin na masaya kayo pag nahandito po ako. So hindi para humanap ako ng ganung damdamin sa tao, but I must admit that I am very happy to feel that you are happy every time na nandito pa rin ako. Ibig sabihin, hindi nyo pa rin ako gustong itapon. Amen? So sige po, God bless po. Tapos na po ang ating service at iwanan po natin ang kapayapaan natin sa isa't isa.